General Torre, sapul sa isang magaling na abogado na si Attorney Topacio. Ito, panoorin natin. Ginagamit nilang panakot, yan po ang ginagawa. O ginawa niyan kay Arnie Teves. Ngayon naman, di ba, March 5, 2023, nangyari yung pagkapatay kay Digamo. Opo. Bakit ngayon lang magpa-file si General Torre ng murder charges against Governor Henry Pride Teves? Dahil ba mukhang siya ang mananalo bilang gobernador ng Negros Oriental? O tiradang ganyan style bulok yan lawfare yan Style mo daw, bulok. General Torre, anong style bulok? Baka nagpapasikat lang sa amo niya. Sino ba yung amo niya? Bakit ba siya kailangang magpasikat pa? Ito, ipagpatuloy natin. Ginagawa nilang weapon yung batas na dapat yon, kaya may batas para proteksyonan ng Estado, hindi para usigin ang mga kalaban ng Estado. Ito rin yung same General Torre na naghukay doon sa Kingdom of Jesus Christ. Opo. O ito rin yung same General Torre na sinabi na ng NBI wala namang krimen yung sinabi ni Pangulong Duterte na papatayin niya yung mga senador. Rhetoric lang yon. Nasa init lang yun ang pangakampanya. Kaya, matino talaga Tama ako ng kasasabi ko noon na isa sa mga matino sa gobyernong to si Director Jimmy Santiago ng NBI. Di ba sabi niya, hindi naman krimen yan pero igigiit nitong si General Torre, pang-asar lang. Kalaban ng kasulukuyang administrasyon ay ginigipit. At tulad nung dati, hindi naman ako magtataka sapagkat nakita naman natin ang panggigipit kay VP Sara, kay Congressman Arnie Teves, na kung ano-ano. Can you imagine? Yung mga, eto natatawa ko, Jubes Opo. yung mga CPP, NPA at kanilang mga sympathizers, hindi tayo nagre-red tagging dito, ito kumpirmado ito na yung mga communist front organizations, yung mga front groups nila, na yung iba po ay nasa Kongreso. Yun ay kaalyado ng gobyerno ngayon. Samantalang, yung mga lehitimong politiko dahil lamang lumalaban sa kanila, ginagawa nilang terorista katulad ditong yung meron daw Teves Terrorist Group. Saan namang hinugot na puwet ng Anti-Terrorism Council, yung Teves Terrorist Group? Hindi naman para doon yung anti-terrorism law ginagagamit nila. Ang tawag dyan lawfare. Pwede Parang ba warfare. Wini-weaponize nga nila Yung naman, kung totoo man yun I'm not saying it is, pero even assuming for the sake of argument na totoo yung may kinalaman ang mga Teves sa pagpatay kay Governor Digamo, those are common crimes, political crimes yun. Hindi po yun terrorist acts. Ginamit nila, bakit nila ginagamit? Kasi may kampangyarihan under the Anti-Terrorism Act na mag-freeze ng accounts, may mag-raid, etc., mag-surveillance. Ginagamit nilang panakot. Yan po ang ginagawa. Ginawa niyan kay Arnie Teves. Ngayon naman, di ba, March 5, 2023, nangyari yung pagkapatay kay Digamo. Opo. Bakit ngayon lang magpa-file si General Torre ng murder charges against Governor Henry Pride Teves? Dahil ba mukhang siya ang mananalo bilang gobernador ng Negros Oriental? O tiradang ganyan style bulok yan lawfare yan Ginagawa nilang weapon yung batas na dapat yon, kaya may batas para proteksyonan ng Estado, hindi para usigin ang mga kalaban ng Estado. Ito rin yung same General Torre na naghukay doon sa Kingdom of Jesus Christ. Opo. Ito rin yung same General Torre na sinabi na ng NBI wala namang krimen yung sinabi ni Pangulong Duterte na papatayin niya yung mga senador. Rhetoric lang yon. Nasa init lang yun ang pangakampanya. Kaya, matino talaga Tama ako ng kasasabi ko noon na isa sa mga matino sa gobyernong to si Director Jimmy Santiago ng NBI. Di ba sabi niya, hindi naman krimen yan pero igigiit nitong si General Torre, pang-asar lang. Eto pa, isa Sana naman hindi naman magamit ang NBI dito. Yung sa Cebu Province, yung kalaban ni Governor Gwen Garcia, kasi merong Viva Hot Babe Gwen Garcia, hindi siya yun Akala nyo yung from Viva Hot Babes nagpolitiko na at naging gobernador. Hindi po si Gwen Garcia yun. Gwen Garcia ito. Opo. Garcia, may A. Opo. Baka half cousin. Kinapos. Parang yung isa, may kilala ko kapilid yun na Arroyo. Opo. Half cousin siya ni na GMA. Kasi Arroyo naman yun. Kulang. Ayos Anyway. Ito naman sa Cebu Province. Opo. Nalibasa ang balita ko sa mga kaibigan ko na taga Cebu.
marami tayong mga kaibigan dyan, mga classmates sa law school, sa Ateneo, sa Cebu, na tumataas daw ang rating nitong kandidato ng PDP laban, si Pam Baricuatro. Opo. Ayan. Style daw bulok. Ayan na. Galing mo po yan sa magaling na abogado. Makikita naman natin yung ginagawa ngayon ni General Torre. Di ba? Yun nga ang tinatanong ngayon. Ano ba? Pinoprotektahan ba niya ang taong bayan o si PBBM? Kasi pansinin mo, yung target niya, yung mga ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos. Halos lahat na binabalita ngayon na kagaya niyan, may pinapahuli, may warrant, maliban doon kay kay Pastor Kibuloy. Lahat yan, yung may mga vlogger, yung sa yung sa Maisog, nung bago diyan sa Cebu Rally, puro mga ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, lahat naman siguro na papanood natin, ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos, unang-una, nabudol nga sila. Hinahanap din yung mga pinangako at hinggit sa lahat, yung mga katanungan na ayaw sagutin ng Pangulo natin. Ang daming mga tanong tungkol sa budget. Unang-una talaga dyan yung tungkol sa pulburon. Tungkol sa droga. Ba't hindi niya masagot-sagot at hindi ayaw niya magpa-test gamit yung sa buhok. Diba? Maraming katanungan at karapatan po ng taong bayan yun. Kasi, siyempre, taong bayan din naman nagpapasahod sa inyo. Kaya nga, halata naman masyado, General Torre. Ayan, ayon po yan sa isang abogado. At lahat siguro, ay ganun din ang pananaw. Yun nga lang, pag kontra sa inyo, nag-iinitan nyo. Diyos naman. Hintayin nyo, nakikita nyo naman ngayon. Pagdating sa mga pagtitipon, sa rally, nakita nyo naman, lalong nanggigigil yung mga Duterte supporters. Marami akong kakilala na hindi sila sumuporta kay Duterte noon. Pero yung nakikita kasi nila sa administrasyon ngayon, kung ano yung nangyari, sinuportahan na rin nila si dating Pangulong Duterte. Yung sinasabi, iniwan na si Duterte, umalis na. Ang mga nag-iwan, yung mga politiko din. Kasi, doon sila sa nakaupo. Yamado nga naman. Diba? Kung doon ka sa nakaupo. Pero yung taong bayan, kailanman hindi siya iniwan. Kung hindi, yung mga nasa kabila, pumanig pa sa kanya. Ang nang iwan sa kanya, yung nasa politiko. Gusto. Maraming ganun pag sa politics kasi, kung saan yung yamado, doon sila. Saan yung pondo, doon sila. Saan yung budget, doon sila. Ganun naman talaga Pero yung taong bayan, hindi siya iniwan. Makikita nyo naman sa rally na nagaganap kahit saan-saan. Kahit walang ayuda, isang PRRD lang, dinudumog na siya. Yun ang katotohanan. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.